Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po muli sa inyong pagdalaw para pakinggan itong bago nating kwento ng pag-ibig mula sa panulat ni Yenyen Pagsugeron na may pamagat na Meant to Be. I hope you don't mind if I say that I love you. Break na tayo. Yun ang unang salitang narinig ni Jake mula kay Tia. Pero kung sa akala niya na mamibigla man si Jake sa kanyang sasabihin, pues hindi. Ngumisi pa ito. Sige, kung sa bagay, hindi naman talaga kita gusto eh. Nakangising tugon ni Jake na ikinabigla ni Tia. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng dalaga. Lumapit si Jake kay Tia at seryoso niyang tinitigan ang dalaga. Ano ka ba naman, Tia? Akala mo ba niligawan kita dahil gusto kita? Lalo itong idinikit ang mukha kay Tia na tila ba nang iinsulto pa. Pinagpustahan ka lang namin. Pabulong na dugtong na sabi ni Jake. Parang nahati ang puso ni Tia sa kanyang narinig. Paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang salitang pinagpustahan lamang siya. Napatingin si Tia sa paligid niya at doon nakita niya ang mga kaklase niyang pinapanood ang eksena nila ni Jake at pinagtatawanan pa. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala at ang dali-dali mong mauto, hindi ka. Hindi na naituloy ni Jake ang kanyang sasabihin pa sana sapagkat hindi na napigilan ni Tia ang kanyang kamay kaya tuluyan niya nang nasampal si Jake ng pagkalakas-lakas. Jerk! Galit na sigaw ni Tia sa lalaki at dali-dali nang umalis habang umiiyak. At habang naglalakad ay pinipilit nitong punasan ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata ni hindi niya nga napansing may nakasalubong na pala siyang tao kaya nabangga niya ito. Ni hindi niya nga tiningnan kung sino yun, dumiretso lamang ito sa paglalakad na hindi man lamang nagsorry. Wow, napakabastos naman ng babaeng iyon, sabi ng lalaki sa kanyang sarili habang tinitingnan ang papalayong babaeng nakabangga sa kanya. Noong gabing iyon, pumunta si Tia sa bar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang pumunta sa bar nang siya lamang mag-isa. Naalala niya pa nga noon na mga ilang ulit siyang niyaya ni Jake na makipag-meet sa kanyang mga barkada sa ganitong klaseng lugar at ilang ulit rin siyang tumanggi. Isang araw habang gumagawa siya ng presentation para sa kanilang project sa paaralan ay biglang pumasok ang kanyang mama sa kwarto. Tia, nasa labas si Jake, hinahanap ka. Saad ng ina, agad naman siyang tumayo at inayos ang kanyang gamit. Sige po mama, papasukin niyo na po siya. Maya-maya lang ay pumasok na nga si Jake sa kanyang kwarto. Pagpasok pa lamang ay agad niyang niyakap si Tia. Napansin naman ni Tia na pormang-porma ang nobyo kaya tinanong niya ito. Aba, mukhang pormado ka ngayon ha. Saan ang punta mo? Ngumiti si Jake at umupo sa sofa ni Tia. Hindi lang ako, tayo. Sagot niya. Napakunot ang noo ng dalaga sapagkat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Lalabas tayong dalawa, pupunta tayo sa mga kaibigan ko. Naisipan kasi nilang gumala kasama ang kanilang mga jowa. Siyempre, dadalhin rin kita. Excited na sabi ni Jake. Inayos ni Tia ang salamin sa kanyang mga mata at bumalik sa kanyang ginagawang presentation. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Tia. Sa bar. Diretsong sagot ni Jake. Hindi nagustuhan ni Tia ang sagot ng nobyo sapagkat narinig niya na maraming tao doon at karamihan ay naglalasing. Hindi siya sanay at komportable sa mga ganoong bagay. Ayoko doon at saka may ginagawa ko eh.
Pinilit siya ni Jake na sumama pero umayaw ang dalaga. Noong mga oras rin iyon ay alalang-alala siya na baka mag-away silang magnobyo. Pero nagtataka lamang ito na nagpa siyang umalis at lumakad lamang mag-isa ang kanyang kasintahan. Dahil sa kakaisip ni Thea sa nakaraang iyon nila ng kanyang kasintahang si Jake ay hindi nito namalayan na nasa loob na pala siya ng bar. Pumasok siya sa bar at nag-order ng inumin. Pagkalipas ng ilang sandali lang ay naramdaman na ng dalaga na mukhang tumatama na ang alak sa kanya. Pero dahil nga sa sama ng loob na nadarama ay uminom lamang siya ng uminom. Nasasaktan talaga siya dahil sa maling akala niyang si Jake na nga ang lalaki para sa kanya. Akala niya ay si Jake na ang kanyang dream guy at hinding-hindi siya sasaktan nito. Pero sinira niya lamang iyon na buking niyang may ibang babae ito. Malinaw na malinaw pa kay Thea ang mga pangyayari. Bigla niyang naalala ang araw na nasa restaurant sila ng mga parents niya at nagkakatuwaan. Tinanong pa nila si Thea kung saan si Jake at piniliwanag naman ni Thea na may meeting daw ito kasama ang team niya sa basketball. Makalipas ang mga ilang minuto ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang upang magbanyo. Pagkalabas niya sa banyo ay laking gulat ng dalaga. Habang naglalakad siya pabalik sa misa nila ay nakita niya si Jake na naglalakad sa kabilang sulok ng restaurant. Dali-dali itong naglakad patungo sa lalaki, ngunit napahinto ito sapagkat nakita niyang may babaeng biglang yumakap sa nobyo. Noong una ay wala lamang ito sa kanya. Nasaktan si Thea sa kanyang nakitang biglang naghalikan ang dalawa. Dahil sa naalala niya ang sakit na iyon, bigla niyang binagsak ang baso, sabay iwan ng bayad sa taas ng mesa at nagsimulang maglakad palabas ng restaurant. Subalik bigla itong nakaramdam ng pagkahilo. Buti na lamang at nakasandal pa siya sa pader. Dahan-dahan naman itong tumayo at tumawa. Mukhang lasing na nga ito. Ilang minuto pa naglalakad at nananakit na ang kanyang mga paa. At kahit nakatingin siya sa kanyang dinadaanan ay hindi niyang napansin may nakasalubong na pala siya, kaya nabangga niya ang mga ito. Munti ka nang matumba si Thea, kaso hinila siya pabalik hanggang sa mauntog siya sa dibdib ng nagligtas sa kanya. Itinaas niya ang ulo at saka nakita niya ang napakagandang mga mata. Tinitigan niya ito ng tinitigan at natauhan ng biglang magsalita ang binatang nakabangga. "Ayos ka lang ba, miss?" Tanong nito nang may pag-alala. Tumayo ng maayos ang babae at tumango. Aalis na sana ito. Kaso may bigla siyang naramdaman na gusto niyang ilabas. Hindi niya na ito natiis pa hanggang sa mapasukan na siya ng tuluyan. At ang masaklap ay nakasuka siya sa suot ng lalaki. "Ay nako, ano ba yan?" Galit na reklamo ni Thea. "Akala ko pa naman talaga iilag ka. Ang slow mo rin pala." Dagdag pa nito, hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig. "Ha, miss, ikaw na ngang may nagawang mali. Ikaw pa itong magrereklamo? Miss, oh." Banat ng lalaki sabay turo sa kanyang damit na basang-basa ng suka. "Whatever!" Pagtataray ni Thea. Kinabukasan, "Good morning!" Tunog ng alarm ni Thea na agad niyang dinampot at in-off. Dahan-dahan siyang bumangon. Nang makabangon ay sa kanya naramdaman ang sakit ng ulo. Hindi na talaga ako iinom pa," sabi niya habang pinipilit na makatayo sa kama. Nang makatayo na ay bigla niyang naalala ang pangyayari kagabi. "Tika nga muna, paano nga ba ako nakauwi?" Surpresang tanong niya sa kanyang sarili. Hindi bale, ang importante nakauwi ako ng ligtas."
Dagdag pa nito, sabay gayak papunta ng paaralan. Noong marating niya ang paaralan ay dumiretso siya kaagad sa practice room ng cheering squad. Si Tia ay isang cheerleader at dito rin niya nakilala si Jake. Pagpasok niya sa room ay nagsitinginan ang mga membro ng grupo sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad para makaupo. Pag-upo niya ay doon niya narinig ang pinag-uusapan ng dalawang kasapi ng grupo. Grabe talaga ang babaeng ito. Naaawa na sana ako dahil sa pinagpustahan lang siya ni na Jake, pero ang bilis niya namang mag-move on. Tumango ang kasama niya, sabay sabi ng, "Oo nga." Tumayo si Tia at nilapitan ang dalawa. "Anong sinasabi niyo? Pakiulit nga." Pabalang nitong tanong sa dalawa nang ngumisi lamang sa kanya. "Bakit i-deny mo ba ang nakita namin sa Jessie?" Sagot ng isa pang babae. Nagtaka si Tia kaya binuksan niya ang kanilang GC at doon tumambad ang picture na pinagchichismisan nila. Sa picture ay nakikitang halos magkadikit ang dalawa. Ang interpretasyon ng mga kagrupo ni Tia ay nagyayakapan sila ng lalaking iyon, na ang katotohanan lang naman ay tinutulungan si Tia nung lalaki noong muntik na itong bumagsak dahil sa pagkakahilo. Hindi makapaniwala si Tia sa kanyang nakita, lalong-lalo na doon sa mga taong nagbigay ng masasakit na komento. "Akala talaga namin iniwan mo si Jake dahil sa babaero ito. Pareho lang pala kayo." Napatingin si Tia sa kapaligiran at nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nagbubulungan. Maya-maya pa ay binalik niya ang kanyang atensyon sa kanilang Jessie na patuloy pa rin sa pag-notify dahil sa sunod-sunod na messages laban sa kanya. Dali-daling umalis si Tia sa room. Pagkalabas niya sa room ay hindi pa rin naglaho ang sitwasyon. Nagsitinginan ang lahat sa kanya kaya pilit niyang tinatago ang kanyang sarili. Dahil sa pagtatago niya, hindi niya nakita ang grupo nila Jake na naglalakad sa direksyon niya kaya nabangga niya ang mga ito. Napatingin si Tia sa taong kanyang kabanggaan. Nagulat siya noong makita si Jake na nakangisi sa kanya. "Kita mo nga naman, oh. Hi, ex." Pabiro nitong bati. "Tigilan mo nga ako, Jake." Babala ni Tia sa kanya. "Bakit ha? Isusumbong mo ako sa bago mong boyfriend?" Lumapit pa si Jake sa kanya. "Ano ka ba naman, Tia? Sa tingin mo ba gusto ka rin niya? Nilalapitan ka lang niya dahil para kang nakakaawang aso." Dahil sa sinabing iyon ni Jake, nagtawanan ang kanyang mga kasamahan sa pang-aasar nito kay Tia. Marami rin mga taong nakasaksi sa ginawa nito ni Jake. Galit na galit si Tia at dahil sa galit ay nasampal niya ng malakas si Jake. Nabigla rin ang binata sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ni Tia. "Bakit mo ako sinampal?" Galit na tanong ni Jake. Biglang natakot si Tia sapagkat itinaas na rin ng binata ang kanyang kamay. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at inantay ang pagdapo ng mga palad ng kanyang dating kasintahan. At dahil sa hindi naramdaman ni Tia ang mga kamay ni Jake ay unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. At doon tumambad ang isang lalaking pinipigilan ang kamay ni Jake. "Hoy, sino ka ba ha?" Galit na sita ni Jake sa lalaki. "Hindi na importante kung sino ako. Ikaw, bakit ka nananakit ng babae?" Sagot at tanong ng lalaki. Kinuha ni Jake ang kanyang kamay at tinitigan niya ng maigi ang lalaki hanggang sa mamukhaan niya ito. "Ah, ikaw yun? Ikaw yung bagong boyfriend ng babaeng yan?" Sabi ni Jake sabay turo kay Tia. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. "Ito ba ang ipinalit mo sa akin, Tia?" Agad na nilapitan ni Tia ang lalaki. "Oo, ito ang boyfriend ko."
Maraming nagulat sa sinabing iyon ni Tia at agad namang muling nagsibulungan. Maya-maya pa ay hinila niya na ang kamay ng lalaki. Halika na, alis na tayo dito. Umalis na nga ang dalawa. Nang marating nila ang labas ay napansin ni Tia na magkahawak pa rin sila ng kamay. Pwede mo bang bitawan na yung mga kamay ko? Agad namang binitawan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Aalis na sana ito kaso pinigilan ito ni Tia. Sandali lang. Agad namang tumigil ang lalaki at humarap sa dalaga. Lumapit si Tia sa kanya at dahan-dahang nagsalita. Kasi... Ano ba yun? Tanong ng lalaki sa parang nahihiyang si Tia. Huminga muna ng malalim si Tia at muling tiningnan ang lalaking nakataas ang kilay sa kanya. Ay, bahala na to. Sabi ni Tia sa kanyang isipan. Ito lang kasi ang tanging paraan na kanyang naisip. Pwede ka bang magtanggap bilang aking boyfriend? Napatitig lamang sa dalaga ang lalaki, kaya napansin ni Tia ang kanyang pagkakamali at agad namang nagpaliwanag. Mali ang iniisip mo. Ang ibig kong sabihin, pwede ba kitang maging fake boyfriend? Wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Tugon ng lalaki sabay alis sa harapan ni Tia. Magbabayad ako kahit magkano. Ngunit sige pa rin sa paglalakad ang lalaki. 10,000, 5,000, 20,000, kahit 50,000. Napatigil ang lalaki sa sigaw na iyon ni Tia para masigurado ni Tia ay agad niya pang dinugtungan ang kanyang sinabi. O sige, 10,000 a week. Huminga ng malalim ang lalaki at muling hinarap ang dalaga sabay kamot sa kanyang ulo. Makulit talaga ang isang taong ito, sabi ng lalaki sa kanyang sarili, at isang saglit pa ay sinabi na nito ang kanyang naging desisyon. Okay, deal. Lumaki ang mga mata ni Tia sa tuwa. Okay, good. Mukhang kailangan rin natin magpakilala sa isa't isa. Alok ni Tia sabay lahad ng kanyang kamay. Ako nga pala si Tia Jane Flores. Austin Lee. Pakilala rin ng lalaki sabay kamay sa babae. Nice to meet you, Austin. Inalis niya kaagad ang kamay niya at inayos ang kanyang bag. Ano bang gagawin ko? Tanong nito. Simple lang, sasamahan mo lang ako lagi pagpasok sa school at pag-uwi ng bahay. At saka, kukuha rin tayo ng mga pictures together at ipopost ko. Teka lang, ano nga ba ang Instagram account mo? I-type mo nga dito. Utos niya habang kinukuha ang kanyang cellphone sa bag, sabay abot sa binata. Agad naman tinayip ng binata ang username at ibinalik kaagad ang cellphone. Ayos, mag-post ako ng mga pictures at dapat i-like mo ha. Much better kung mag-comment ka. Pagdidemand ni Tia, tumango lamang ang lalaki sa mga sinabi ng dalaga. Ayos ka na ba? Kasi kanina ka pa nagsasalita, hindi man lang ako makasingit. Banat ng binata. O sige, ano ba yon? Tanong ni Tia habang busy ito sa pag-i-scroll sa account ng binata. Wow, hindi na masama. Para naman siyang model. Kausap nito sa kanyang sarili noong makita ang mga post ng binata. Maya-maya pa ay nagsimula ng magsalita ang lalaki. Gusto kong makuha ang pera kada weekend. Dalhin mo na lang sa Refill Cafe. At naputol ang pagsasalita ng lalaki dahil sa pagsabat ng babae. Oh, sa inyo pala yon? Ayos lang, lagi naman akong andoon. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi sa amin yun, doon ako nagtatrabaho. Wala nang maisagot si Tia kundi isang mahinang,
Kung tapos na tayo, mauna na ako sa'yo at may klase pa ako. Paalam nito. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Tia at umalis na ito kaagad. Napaka-rude niya naman. Sabi ni Tia nang nag-iisa habang tinitingnan ang nakatalikod na naglalakad na lalaki. Magkasamang umuwi ang dalawa. Nagsitinginan ang lahat kasama ang grupo ni na Jake. Si Jake naman ay namumula sa galit at mukhang naiinsulto. Kumuha muna ng picture ang dalawa bago naghiwalay. Kinagabihan ay pinili ni Tia ang pinakamaganda nilang picture at ginamit na profile picture. Nag-post rin siya ng ilang pictures nila na nakatanggap naman kaagad ng mga magagandang komento. Ngunit hindi pa rin nawawala talaga ang masasakit na opinyon ng iba. Pero hindi niya na ito pinansin. Lalo lang siyang natuwa nang sinunod ni Austin ang utos niya tungkol sa pagko-comment. Natulog ng masaya si Tia noong gabing iyon. Kinabukasan ay maagang nagising si Tia para maghanda sa kanyang school. Pagkatapos niyang magbihis, biglang may dumating na message sa kanya galing kay Austin lang pala. Nasa labas na ako ng bahay niyo. Sabi ng text. Nang laki ang mga mata ni Tia dahil naalala niyang hindi pa pala alam ng kanyang magulang ang tungkol kay Austin, kaya dali-dali naman itong tumakbo pababa. Napalunok ang dalaga noong madatnan niyang pinapakain at kinakausap na ng kanyang mama ang kanyang bisita na kunwari niyang kasintahan. O anak, andiyan ka na pala, mag-almusal ka na rin. Pagyaya ng mama nito, kaya dahan-dahan siyang umupo. Anak, ba't hindi mo naman sinabi na darating pala ang kaibigan mo? Agad na tumingin si Tia kay Austin na walang paki at patuloy lang sa pagkain. Oo mama, biglaan rin kasi. Tugon ng dalaga. Pagkatapos nilang mag-almusal ay dali-dali rin silang nagpaalam. Ngunit biglang hinila si Tia ng kanyang mama. Hoy, sure ka ba talaga na magkaibigan lang kayo ng lalaking yan? Pabulong na tanong ng kanyang ina. Oo nga mama, ikaw talaga. Ipaano na si Jake? Biglang nalungkot si Tia sa tanong na iyon ng kanyang ina. Mama, wala na po kami ni Jake. Ang buong akala ni Tia ay malulungkot ang kanyang ina, ngunit kabaligtaran sa kanyang inakala ang pinakitang reaksyon nito. Ay nako, mabuti naman. Ang totoo niyan iha, hindi talaga ako buto sa lalaking iyon. Hindi ko pa nga lubusang kilala itong si Austin pero panatag na ang kalooban ko sa kanya. Ay nako, iwan ko sa iyo mama. Sabi ni Tia, kaya bigla itong nakatanggap ng malakas na hampas mula sa kanyang ina. Huwag mo akong maiwan-iwan dyan ha, ako'y mama mo Tia, hindi nakababatang kapatid. Pabirong banat ni Aling Tina. Aray, ang sakit noon mama. Sige na, aalis na po ako at baka malate kami. Paalam nito. Sabay yakap sa ina, sumunod si Tia kay Austin. Noong makita niya si Austin na nag-aayos na ng kanyang bicycle, dali-dali siyang tumakbo papunta sa binata. Susuotin na sana ni Austin ang helmet, kaso pinigilan siya ng dalaga. Stop! Sigaw ni Tia. Agad namang huminto si Austin sa kanyang ginagawa at humarap ito sa dalaga na tila ba nagtataka. Huwag mong sabihing hindi ka sasakay. Tanong nito kay Tia at patuloy lamang na tinitigan ang dalaga na parabang naiinip na. Dahil dito alam ni Tia na oo ang sagot ni Austin. Biglang natakot si Tia at tiningnan ang motor. Ayoko dyan, ang taas. Reklamo nito. Sasakay ka ba o iiwanan na lamang kita dito?
Seryosong tanong ni Austin. Ayaw rin naman ang dalaga na magtaksi sa kadahilanang mas kapanipaniwala kung makikita silang magkasamang darating sa paaralan. Huminga ito ng malalim at hinablot ang helmet kay Austin at agad itong isinuot. Napansin ni Tia ang pagngisi ni Austin. "Oh, bakit?" Curious na tanong ni Tia. "Hindi naman halatang hindi ka nagmomotor." "Bakit mo nasabi?" "Tingnan mo yung pagsuot mo ng helmet. Yung sa harap ay nasa likod. Yung sa likod, nasa harap na. Kay kagandang babae." "Ops, I'll stop you there. Sinasabi mo ba maganda lang ako?" Taas kilay na tanong ng dalaga. "Wala naman akong sinasabing ganun." Ngiting tugon ng binata. Aakyat na sana si Tia sa motor ngunit masyadong mataas ito. Ilang beses niyang sinubukan hanggang sa marinig niya ang paghalakhak ni Austin. "Huwag kang ang tumawa dyan!" Sigaw niya sa natatawang binata. Agad na inalok ni Austin ang kamay at inalalayan ang dalaga na makasakay. Labis talaga ang pasasalamat ni Tia sa ginawang iyon ng kasama. Nang makaupo na ito, ay nilingon siya ni Austin. "Ayos ka na ba?" Tumango lamang ang dalaga. Pinaandar na ni Austin ang motor at biglang kinuha ang mga kamay ni Tia. "Teka lang, ano ba yung ginagawa mo?" Tanong ng dalaga. "Kumapit ka at baka mahulog ka, Shorty." Sabi niya sabay lagay sa kamay ng dalaga sa kanyang bewang. Biglang tumibok ang puso at namula ang dalaga sa ginawa ng binata. Hindi na ito nagreklamo pa o sumabat sa tinawag sa kanya ng lalaki. Nag-alala siyang sobrang lapit nila sa isa't isa at baka maramdaman ni Austin ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Pilit namang sinusubukan ni Tia na huwag kiligin. Pagkailang minuto ay narating na nila ang paaralan. Pagbaba nila sa motor ay magkasama silang nagtungo sa school building. Habang naglalakad ay nagsitinginan ang lahat sa kanila hanggang sa nilapitan sila ng grupo ni Jake. Agad namang hinila ni Austin si Tia sa likod para maprotektahan ito. At yun naman, biglang nagising ang mga paru-paro sa tiyan niya kasama ng pagtibok ng kanyang puso. "Aba pre, masyado kan mang protective sa kanya. Ano ka ba? Marami namang magaganda dyan eh. Bakit ka pumatol sa nerd na yan?" Nasaktan si Tia sa sinabing iyon ni Jake. Papagitna na sana ito para sumagot sa insulto sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Austin. Ito ba ang lalaking kinukwento mo sa akin noon, babe? Mabuti naman at hiniwalayan mo at pinili mo ako." Pagyayabang nito. "Ano?" Sagot ng nagtatakang si Jake. Mukhang hindi mo alam dyan kung niyan nga ang pangalan mo. Mas nauna kasi ako sa'yo eh. Nililigawan ko siya noong nagde-date pa lamang kayo." Lumapit si Austin sa mukha ni Jake. "At alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Hinihintay ko lang talaga na mag-break kayo." Hindi nakasagot si Jake sa sinabing iyon ni Austin. Baka sa mukha niya ang pagkagulat, kinuha ni Austin ang kamay ni Tia at pinagpatuloy ang paglalakad. At habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasan ni Tia na mapatingin kay Austin. Hindi siya makapaniwala na muli siyang iniligtas ng binata. "Ano yun?" Biglang tanong ni Austin. Dito lang napagtanto ni Tia na nakatitig na pala siya sa binata. Wala. Natutuwa lang kasi ako dahil iniligtas mo ako uli." "Wala yun. Ginawa ko lang ang dapat at para mas lalo sila maniwala." "Kahit na, maraming salamat ha. Iniligtas mo na naman ako. Halika at baka malate na tayo." Yaya ni Tia, ngumiti naman si Austin at tumango. "Oo nga ano." Pagkalipas ng 1 buwan, simula noong mangyari ang pagpe-fake ng dalawa, ay mas lalo silang naging close sa isa't isa. Mukha lamang cold at walang pakialam sa mundo itong si Austin. Ngunit napakakiring niya pala at
palabiro pa. Lagi silang magkasama kahit weekends dahil sa laging nanggugulo itong si Tia sa kanyang pinagtatrabahuan. At tuwing umaga naman ay laging nandoon si Austin sa bahay ng dalaga para mag-almusal at mukhang nagkakasundo ito at ang mga magulang ng dalaga. Isang araw bago sila umuwi ay naisipan ni Austin na kumain muna sila kaya nagpunta sila sa malapit na cafe. Gusto ko ng tiramisu at americano, sabi ni Tia sa waiter. Ako cheesecake at americano din, order naman ni Austin. Nang makarating na ang order ng mga ito, ay dali-dali naman nilang inumpisahan ang pagkain, lalong-lalo na si Tia na parang gutom na gutom sa buong araw. Tumawa si Austin. Agad naman siyang binigyan ng masamang tingin ni Tia. Maya-maya lang ay may narinig na itong click ng kamera. Hoy, bakit mo ako kinuna ng picture? Kumakain ako eh, sabi ni Tia kay Austin. Samantalang ang binata ay nakangiti dahil sa picture na kanyang nakuha. I-delete mo yan, utos ng dalaga. Ano ka ba, ang cute-cute mo nga dito eh, sabi ni Austin. Inabot ni Tia ang cellphone ng binata ngunit itinaas ni Austin ang kanyang kamay. Ano ka ba? Ibigay mo nga yan sa akin, sabi ni Tia. Pero tumawa lamang si Austin at itinaas pa ang cellphone. Abutin mo na muna, shorty, biro niya sa dalaga. Pilit na inaabot ni Tia ang cellphone. Kinurot niya si Austin ng ilang bisis. Sila lamang ang tao doon kaya hindi sila nahihiya sa kanilang ginagawa. Biglang nadulas ang mga paa ni Tia. Mabuti na lamang at nasa harap niya si Austin kaya nasalo siya nito. Bumagsak ang ulo ni Tia sa dibdib ng binata. Biglang napagtanto ni Tia na nakasandal na pala siya sa dibdib ni Austin kaya dali-dali siyang tumayo at lumayo. At dahil ilang bisis na nga ang ganitong pangyayari, tumibok na naman ang puso ni Tia ng malakas. Itinago niya ang mga namumula niyang mukha. Oh my God, mali ito, nagkagagusto na ba ako sa kanya? Tanong ng dalaga sa kanyang isipan. Tia, may sasabihin ako sa'yo, biglang sabi ni Austin. Ako rin eh. Pwede ba mag-usap na lang tayo sa labas habang naglalakad? Alok ni Tia. Tumango naman si Austin sa kanya at agad na binitbit ang kanilang mga bag. Naglakad na sila palabas ng cafe. Nang nasa labas na sila ay naging tahimik ang dalawa hanggang sa may kinuha si Austin sa bag nito at inabot sa dalaga. Oh, chocolates. Tinanggap ni Tia ang mga chocolates at ngumiti. Wow, favorite ko kaya ang mga ito. Salamat ha, ang rami nang mo nang ibigay sa akin. Ngumiti si Austin sabay pag-ayos ng kanyang bag. Wala yun, ito na kasi ang last eh. Nagtaka si Tia sa sinabi ni Austin at napatigil ito sa paglalakad. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan niyang tanong sa binata. Gusto kong tumigil na tayo sa pagpapanggap. Hindi alam ni Tia kung bakit nga ba siya nasasaktan sa sinabing iyon ni Austin. Dahan-dahan siyang ngumiti ng hindi totoo. Oo, sa tingin ko nga rin eh. Kung sa bagay may nahanap na si Jake eh. At mukhang nakamove on na rin siya. At maayos na rin dahil nawala na rin naman ang mga chismis eh. Hindi inakala ni Austin na ganito ang magiging reaksyon niya, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag. Tia, hindi ay... Ayos lang yun, hindi naman kailangan magpaliwanag at alam ko naman na mangyayari talaga to. Pagputol ni Tia sa pagsasalita ni Austin. Tia, hindi iyo. Sige, mauna na ako sa'yo, Austin. Agad na paalam ni Tia, sabay lakad ng mabilis.
Ilang ulit siyang tinawag ni Austin ngunit hindi ito huminto. Pagkailang minuto nang masiguro na niyang malayo ang distansya nila ni Austin, napaupo siya sa bench at ipinikit ang kanyang mga mata sabay hinga ng malalim. Pagdilat niya ay hindi niya mapigil ang kanyang mga luhang bumagsak sa kanyang mga mata hanggang sa mapahagulgol ang dalaga. Nagsitinginan ang lahat ng tao sa kanya pero hindi niya ito ininda kasi mas namumuo ang sakit na kanyang nadarama. Kahit alam niya naman na mangyayari talaga ito pagdating ng panahon, ngunit huli na ang lahat nang mapagilan niya ang kanyang sarili. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil naging masaya siya masyado, ibinigay niya ang lahat at hinayaan niya na lamang na mapunta ang lahat sa misunderstanding. At ang sakit na kanyang nadarama ay mas masakit pa sa breakup nila ni Jake. Kaya noong mga sumunod na araw ay mas tinuon niya na lamang ang kanyang atensyon sa pag-iensayo para sa competition. Iniiwasan niya na rin si Austin sa kahit anuman pagkakataon at kung sakali man magkita sila, ginagawa niya ang lahat makaiwas lamang at makalayo sa binata. Alam niyang marami ang nakakahalata na wala na sila. Pero wala naman talagang sila, hindi ba? Papalabas na ng school si Tia, kaso bigla siyang tinawag ni Jake, kasama niya ang bago niyang girlfriend. Ngunit bago siya lumapit kay Tia, ay kinausap muna nito ang kanyang kasintahan. At noong malapit na siya kay Tia, bigla siyang napakamot sa kanyang ulo, tanda ng pagkakaba. Ano yun? Naiinip na tanong ng dalaga. Hindi kasi ako nakahingi ng tawad sa'yo ng maayos, kaya andito ako ngayon. Ano? Biglang sambit ni Tia. Hindi kasi ito makapaniwala sa naging reaksyon ng kanyang dating kasintahan. Tia, hindi mo man ako papaniwalaan ngayon kaagad pero lubos ko talagang pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo. Kaya naman, ngayon umalis na ako sa aking team. Alam ko na kasi kapag kasama ko sila ay may natutunan talaga akong hindi maganda. Paliwanag ni Jake. Tiningnan ni Tia ang mga mata nito at doon niya nakita na sincero ito sa paghingi ng tawad. O sige Jake, tinatanggap ko na ang iyong paumanhin. Patawarin mo rin ako kung may nagawa man din ako sa iyo na hindi maganda. Talaga Tia, tinatanggap mo na? Tumango lamang si Tia, bigla siyang niyakap ni Jake. Ops, walang ganito. Babala niya, sabay alis sa pagkakayakap ni Jake. Tumawa si Jake sabay pisil ng ilong ni Tia katulad ng ginagawa niya noon sa dalaga. Alam kong espesyal ka Tia, kaya sana huwag kang makakakilala ng lalaking katulad ko. At kung sa bagay, ayos rin naman si Austin sa akin kasi alam kong mahal na mahal ka noon. Nabigla at nagtaka si Tia sa sinabing iyon ni Jake. Napansin niya ang reaksyon ni Tia kaya nagtaka rin ito. Hindi mo pa alam. Nakipag-usap kasi ako kay Austin kailan lang. Humingi rin ako ng tawad sa kanya at pinayuhan kong alagaan kanya. At alam mo ba kung anong sagot niya? Umiling si Tia. Sabi niya talagang aalagaan ka dahil ikaw lang daw talaga ang mahal niya at wala ng iba pa. Hindi na napigilan ni Tia ang kanyang mga luha sa kanyang nalaman. Tia, ayos ka lang ba? Concern na tanong ni Jake. Oo, ayos lang ako. Sagot naman ng dalaga. Mukhang may nangyari sa inyo ni Austin Pues kung ano man yun, ang masasabi ko lang seryosong-seryoso siya sa'yo. At syempre, ikaw lang naman ang makakapagsabi kung ano talaga ang nais ng puso mo. Huwag kang matakot sabihin kung ano ang nadarama mo para sa kanya. Lalong napahagulgol si Tia sa paliwanag na iyon ni Jake kaya lumapit ang binata para patahanin ito. Pagka-uwi ng dalaga sa kanilang bahay ay napahiga siya. Hindi niya akalain na
na gusto rin pala siya ni Austin. Nagsisisi siya at dahil sa hindi man lamang niya hinayaang magpaliwanag ang binata, huminga ito ng malalim at nag-isip kung paano niya ito aayusin. Hindi na malaya ni Tia na nakatulog na pala siya sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Nagising na lamang ito noong tumunog ang kanyang alarm na agad naman niyang pinatay. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kisame at ang isang sinag ng araw. Bigla niyang naalala ang competition kaya kaagad siyang bumangon at dali-daling naligo at nagbihis. Nagmamadali rin siyang bumaba na may face mask at daladala ang bag na may lamang makeup kit at uniform para sa kanyang cheering. Nakita niya ang kanyang mama na nakahanda na ang almusal. Bigla niyang naalala si Austin na laging nakaupo at nag-aalmusal sa kanilang hapagkainan. Ay, andiyan ka na pala anak, mag-almusal ka na. Yaya ng kanyang papa at agad naman siyang nagising sa kanyang iniisip. Wag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Isipin muna natin ang competition. Sabi niya sa kanyang sarili sabay upo sa kanyang upuan at kumain na ng almusal. Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang pumunta sa venue ng competition para maghanda. Pagkatapos ng 5 oras ay nagtapos na rin ang competition at sila ang hinirang na champion. Mabilis namang nagpunta si Tia sa waiting room para mag-ayos nang lumapit ang isa niyang kasamahan na may ibinigay na box at para daw ito sa kanya. Kanino galing? Hindi ko kilala pero matangkad siya at puging lalaki. Nakangising sagot ng kanyang kaibigan. Binuksan kaagad ito ni Tia at doon tumambad ang isang napakagandang kwintas na may pendant na infinity. May kasama pa itong sulat kaya agad rin niyang binuksan at nang mabuksan niya ito ay napaluha na lamang siya sa nalaman. Dear Tia, ang galing-galing mo ngayon sa performance ninyo. Congrats sa championship niyo ha. Napasulat ako dahil sa wala akong lakas ng loob ngayon para sabihin ito. Tia, gusto kita. Nung una pa lamang, takot lang talaga ako na ipakita masyado kaya pinigilan ko itong sabihin. Alam mo ba, nagrabe talaga ang saya ko nung magkita tayo ulit at nasaktan rin ako dahil sa pagpayag ko na maging fake boyfriend mo. Pero ayos lang dahil sa palagi naman kitang nakakasama at noong gusto ko nang itigil ang pagpapanggap natin, labis akong nasaktan dahil na-misunderstand mo ang lahat. Gusto ko lang magtapat sa'yo. Gusto ko lang sabihin gusto kita. Gustong gusto kita. Austin. Dali-daling tumakbo si Tia palabas at hinanap si Austin sa pag-aakalang mahabol pa niya ito. Ngunit sa sobrang dami ng tao ay nahihirapan siyang maghanap. Pilit siyang nakipagsiksikan. Sinubukan niya ring tawagan si Austin, ngunit hindi ito sumagot. Umabot pa ng ilang oras ang paghahanap niya hanggang sa mapagod siya kaya napaupo na lamang ito sa tabi habang yakap-yakap ang regalo. Naiinis siya sa kanyang sarili at hindi mapigilang umiyak. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanyang pangalan mula sa kanyang likuran kaya mabilis naman niyang nilingon ito. Hindi siya makapaniwala noong makita niya si Austin. Dali-dali itong tumayo at tumakbo papunta sa binata. Nang makalapit na siya dito, agad niyang niyakap si Austin ng mahigpit na bigla ang lalaki sa kanyang ginawa. Napansin niyang umiiyak ang dalaga kaya tiningnan niya ang mukha nito. Oh, bakit ka umiiyak? Nakangiting tanong ni Austin sabay pahid ng mga luha sa mga mata ng dalaga. Nagtanong ka pa? Bakit kasi hindi mo sinagot ang phone mo? Tanong ng dalaga sabay hampas sa balikat ni Austin. Agad naman ng paliwanag ang binata na lobat ang kanyang cellphone. Niyakap niyang muli ang lalaki. Austin, gusto rin kita. Gustong gusto. Pag-amin ni Tia. Nang marinig ito ni Austin, agad niya ring niyakap ng mahigpit si Tia at hinalikan pa ang noo nito.
Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, Tia. Sabi ni Austin na maluha-luha pa kaya tumawa si Tia at sumagot rin. Ako rin, Austin, sobrang saya ko. Ang saya-saya ko dahil sa nakilala kita. Napangiti si Austin. Agad niya rin kinuha ang box sa kamay ng dalaga at nagpaalam kung pwede bang siya ang magsuot ng kwintas sa liig nito na pinayagan naman kaagad siya ng babae. Dahan-dahan isinuot ni Austin ang kwintas at humarap ito kay Tia para ayusin ang pendant. Oh, bagay pala sa'yo eh. At ang ibig sabihin ba nito ay, oo, girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Tinapos na ng dalaga ang sasabihin ni Austin at lumaki palalo ang mga ngiti ng binata. Hindi na fake? Pabiro niyang tanong. Pinalo ni Tia ang balikat ng binata ng malakas. Aray ko naman, ang sakit noon, nagbibiro lang naman ako eh. Sabi ni Austin habang hinihimas ang masakit niyang balikat. Tumawa lamang si Tia at nilapitan niya si Austin para yakapin muli. Nagyakapan ang dalawang may ngiti sa mga labi at inisip na sana huminto na lamang ang oras. Simula noong araw na iyon ay naging sila na at naging masaya ang dalawa. Labis-labis rin ang tuwa ni Jake noong malaman niyang naging maayos na ang dalawa. Natutuwa siya at nagtatapatan na rin ng tunay na damdamin ang dalawang nagmamahalan. Saan ka na ba? Tanong ni Tia habang kausap si Austin sa telepono. Papunta na ako dyan. Nagyaya pa kasi itong si Jake na mag one-on-one daw muna kami. Ay nako, talaga yang si Jake nakakainis. O sige, aantay na lamang kita dito sa cafe. Mga ilang minuto lamang ay nakarating na si Austin at may dala pa itong mga regalo. Happy 100-day anniversary sa atin, sabi ni Austin sabay bigay ng mga tsokolating regalo. Wow, paano ba yan? Wala man lang akong nabiling gift. Tugon ni Tia. Umupo si Austin sa tabi ng dalaga. Isinandal ni Tia ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ikaw mismo ang nagpapasaya sa akin kaya ikaw ang gift ko. Ang gift na ibinigay ng Diyos sa akin. Paliwanag ni Austin sa girlfriend. I love you, Austin. I love you more, Tia. Tugon ni Austin sabay abot ng white envelope. Ano to? Nagtatakang tanong ni Tia. Di buksan mo kaya? Nakangiting sambit ni Austin. Nang laki ang mga mata ni Tia noong makita niya na ang laman ng white envelope ay isang bank book. Oh, ano to? Bakit ibibigay mo sa akin ang bank account mo? Ikaw naman, diyan ko hinuhulog ang binabayad mo sa akin bilang iyong fake boyfriend. Walang salita na lumabas sa bibig ng dalaga. Tumayo na lamang ito at niyakap ng mahigpit si Austin. Isiniil naman ni Austin ng halik ang mga labi ng dalaga. I hope you don't mind if I say that I love you. Ay nako, ang pag-ibig nga naman, hindi mo talaga alam kung kanino, kung saan at kung kailan ito mararamdaman. Tulad na lamang ng pag-ibig ni Tia. Ang akala niya ay si Jake na ang kanyang dream man, ngunit hindi pa pala. Nagbayad ng lalaki para magpanggap na kanyang kasintahan at ito pala ang kanyang makakatuluyan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta sa munting channel na ito. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new upload. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Tia at Austin. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!